Around 5 AM pa nga lang, nagsabi na agad ako kay Pinggoy, Lala, baka pwedeng i-check mo yung gulong ng bike kasi matagal ko tong hindi nagamit. Kailangan ko kasi talagang mag-bike para naman magpapawis at the same time, mag-apartment hunting na rin ako. Dahil gaya nga na nabanggit ko sa previous vlog, si Papa ko ay gusto niyang tumira malapit sa amin para lagi niya nakakasama yung mga bata and magpahinga muna sa work. Sobrang nalulungkot daw kasi siya talaga, nahihirapan nga siya mag-move on simula nung nawala nga si Tita Rose. So anyway, eto nga, at maliban sa paghahanap online ng mga apartment for rent, usually kasi hindi ako makakita ng pasok sa location na gusto namin, pasok sa budget. So, itatry kong magbahay-bahay dito lang sa neighborhood and see kung meron tayong makikita. Good thing, hindi pa masikat and maganda pang magbike dahil hindi pa mainit or masakit sa balat. Ito nga palang bike ko, nabili ko to second hand. Naghanap lang ako sa marketplace. I think mga 2.5 yata yung bili ko niyan. Nakatira pa kami noon sa unang apartment namin. Medyo nalalayuan ako sa Talipapa. So, gusto ko nga may service ako kapag mamalengke and at the same time, nagamit ko to ng husto nung nag-apartment hunting ako para mahanap kung saan kami nakatirang apartment ngayon and nung nag-daycare si Pinky, yung pangalawang daycare niya. Ito yung ginamit kong panghatid sundo sa kanya kaya meron akong nabili nga dito na upuan niya sa likod o diba, pang bagets yan. Tapos medyo hindi na nga ako sanay magbike or siguro naninibago ako dahil ilang buwan nga itong na-stuck dito, hindi ko nagamit ng ilang buwan. So ang ginawa ko muna, lahat ng mga kalye na malapit sa amin, inisa-isa ko talagang daanan for as long as walang aso. Kasi alam mo ba ang nangyari? Syempre nung bagong lipat nga kami dito sa apartment, syempre excited pa akong igala si Pink. Si Pink pa kasi yung inaangkas ko sa likod. Tapos nag-ikot-ikot kami. Hala, meron kaming nadaanan na biglang kumawala yung malaking aso. Tapos akala ko talaga nakagat si Pinky. Takot na takot talaga ako nun. So sa kakaikot ko nga dito sa area, nakahanap naman ako ng mga karatulang may for rent and then tinake note ko rin yung phone number and then isa-isa ko ngang tinex ito. Kasi mga wala pang 6 AM nito. So, masyado namang kung tatawagan ko. So, tinext ko lang muna itong mga number na nasa karatula. Tapos, tinanong ko magkano po yung rent, kailan pwedeng i-view. Nagbabaka sakali lang din kasi ako na just in case bukas na yung may room for rent na karatula. At least, ma-view ko na real time. Isa rin kasi sa mga pinagkakaabalahan ko the past few days, talagang apartment for rent online. Hanap ako ng hanap. Wala talaga ako makita. Dito lang kasi sa area talaga ang gusto ko dahil yung malapit lang sana sa school ni Pink. Ang kailangan kasi ni Papa is gusto niya pa rin kahit pa paano may privacy siya. So, it's either studio type or room for rent para meron siyang privacy or apartment na malaki-laki, at least 2 kwarto, isa para sa amin, isa para kay Papa. So dahil syempre once na makahanap na nga ng apartment para kay Papa or kung ano man, kailangan niya ng pang down. So ang iniisip ko the next few days or next week, magpo-post ako sa story ko sa Blue App ng mga for sale. Magde-declutter ako ng mga gamit na meron ako para makalikom ng funds dahil alam niyo naman, hindi pa nakaka-LL ng bongga ang momshi nyo. And pasensya na nga pala, kailangan ko i-blur yung mga phone number sa mga karatulang may for rent. Kasi iniisip ko, baka itong video na ito ay mapanood pa ninyo after a few years tapos kontak-kontakin niyo yung number. Baka naman yung mga, mabother naman yung mga may-ari ng for rent na apartment. Mga 50 minutes akong tuloy-tuloy nagbike. Alam mo ang naramdaman ko, nangalay yung kamay ko dahil siguro masyado na bigla. Hindi man lang kasi ako nag-stretching man lang bago magbike. Feeling ko talaga nanibago yung katawan ko na ngayon na lang ulit ako nagbike. Anyway, pagka-uwi ko nga, inom lang tubig tapos hanap na naman ako online ng mga apartment for rent dito lang sa area namin. Meron kasi akong ibang nakikita na mga apartment, medyo may kalakihan. Kaso yung iba malalayo talaga. Iniisip ko naman, matatalo naman kami sa pamasahe, lalo na kung hatid sundo kay Pinky. Basta ganun. Anyway, eto nga pala yung isa sa mga nag-reply sa akin. Room for rent nasa 3rd floor eto. So, 1 kwarto lang talaga siya. Naka 0.5 yung camera na gamit ko kaya baka akalain niyo sobrang laki. Pero maliit lang talaga siya. Pero ang maganda dito, meron siyang 2 malaking bintana. So, mahangin daw dito. At saka maganda yung view. O, diba? In fairness naman. So, ang rent dito, 4,000 pesos. So, ito, okay sana ito. Dahil nga kahit papano, spacious naman. Para kay Papa, pang isang tao lang. Tapos, meron siyang shared na bathroom nga pala. Yung isang bathroom medyo malaki. May shower toilet, may sink. And then, meron pang pangalawang bathroom na merong ihian pang lalaki at saka shower. I'm not sure kung yung heater gumagana. Anyway, nagpaalam nga pala ako sa may-ari kung pwede kong i-video since ito rin yung mga video na i-forward ko nga kay Papa. Hindi pa kasi siya agad makapunta dito dahil bumabiyahe pa nga daw siya. Pero iniisip niya na daw talagang mag-resign sa trabaho kasi nga iba mahirap kalaban kapag
ano, 'di ba, sobrang lungkot, baka mauwi sa depression and all that. So, as much as possible, iniiwasan talaga natin yun and kailangan talaga ni Papa ng support sa ngayon, lalo na sobrang lungkot niya nga daw talaga. So, anyway, ayan na nga at iniisip ko, maganda sana dun. It's just that ganito nga lang yung hagdanan niya, spiral. Mahihirapan siyang angat or mag-akyat na mga gamit. Meron pa naman siyang ref doon na malaki. Actually, binili niya yun bago pumanaw si Tita Rose. Kasi ang balak talaga nila dati. Kasi magtitindahan sila. So, yung ref ang gagamitin para sa business. So, I think may sentimental value sa kanya yung ref na binili niya. Ang laki-laki nun. So, ayun lang yung isa sa mga pinag-iisipan ko. Kaya nga, if ever na magka-time siya, sabi, punta na muna siya dito para mabisita niya nga yung unit and depende sa kanya kung magugustuhan niya ba. Pero, eto na nga, kinahapunan, siguro mga 1 oras kaming paikot-ikot, palakad-lakad dito kasama yung mga bata. Ewan ko ba, bakit hindi namin binitbit yung wagon para sana nandun lang nakaupo yung mga bata, hila-hila lang namin sila. Ayan tuloy, from time to time nagpapakarga si Kowa, may kabigatan na nga. So mga 1 oras kami palakad-lakad, nagutom na kami, nagmerienda nga lang pala kami dito ng turon, banana cue. Tapos ito yung last apartment na nakita namin for viewing. Ito naman, meron siyang gate na separate, pwede ang dalawang single na motorcycle for parking. Pagpasok mo may lababo, tapos dito sa gilid may bathroom. And then pagpasok mo naman dito, may sala siya, pwede ring kitchen area. Napansin ko lang, medyo kulob siya kasi even though may bintana, it looks like sa kabilang side niya is pader, parang hindi mabubuksan. I'm not sure, hindi ko kasi na double check. Tapos ito naman, yung isang kwarto niya, meron ng kasamang split type aircon. Itong apartment na ito ay for 10,000 pesos. So, hindi siya pwede sa amin kasi nga 1 kwarto lang. At saka, yun nga lang, ang kagandahan lang dito, meron siyang mas malaking parking/laundry area. Pero kasi, alam mo, nahihirapan din akong mag-let go nitong apartment na meron kami. Kasi kakahanap ko nga online, tsaka kakatingin sa mga unit. Wala talaga makapantay sa ganda ng apartment na meron kami dito. Sa totoo lang naman, real talk lang, in fairness, ang ganda nitong apartment na meron kami. Habang busy nga yung 2 bagets sa sala, nanonood sila doon. Ito nga, at binuksan na namin ni Pingo yung bagong free product sample na tablet namin from Black Up nga pala ito. So, naisip kasi namin dahil magbe-birthday na si Kowa sa next month. So, ito yung magiging early birthday gift namin. So, hindi na namin sinarado yung pinto kasi nga, akala namin busy sila doon. Isa-surprise sana namin si Kowa nito. So, ayan nga, habang siniset up ni Pingoy, maya-maya, biglang pumasok sa kwarto si Kowa. Nakita niya tuloy agad. So, ayan, kinantahan namin siya ng happy birthday. Hindi ko lang naipakita dito sa video na ito. Pero kitang-kita ko talaga na parang, tuwang-tuwa talaga siya. Nakita niya na meron siyang sarili ng tablet. Kasi ganito kasi yan. Few months ago, nakatanggap kami ng tablet. Yung isa nga doon, pinag-giveaway pa ng brand. So, yung tablet na yun, ang nangyari, working pa naman yun. Pero kailangan naming ibigay sa pinsan ni Pinky. Alam mo kung bakit? Etong si Pinky, ewan ko ba, laging nakakasira ng gadget. So, few months ago kasi, nasira ni Pink yung tablet ng Ate Freya niya. Hindi naman siya bagong tablet, pero ang nangyari kasi, si Pinky ang last touch, siyang nakasira. So, nung time na yun, wala talagang extra budget pampagawa. So, syempre, ako naman hindi ako mapakali na hindi mapalitan yun dahil, syempre, cargo ko yun. Anak ko yun nakasira nung tablet niya. So, nung dumating nga yung tablet na padala sa amin few months ago, ang naisip ko, ito na lang kapalit. Total brand nyo naman. Bumayag naman yung pinsan niya. So, ayun, ang ending, wala kaming extra tablet dito. Kaya nga natuwa ako nung nakatanggap ako ng ganito. Pero this time, para naman kay Kowa na si Pinky, di ba nung kailan nga, nasira niya yung cellphone naman ng lolo. So, ang ending, napagastos na naman ng mamsi para may pamalit na cellphone para sa lolo. So, ayan si Kowa, patiently waiting siya habang sineset up ng daddy yung bagong tablet. Pero in case na interested kayo sa tablet na yan, lagay ko na lang yung link sa baba, sa comment section or sa showcase. Nasa around 1,600 pesos yan. Pwedeng-pwede na, talagang pang-bagets siya. So far, wala pa tayong nahahanap na apartment para kay Papa. Pero yeah, update ko kayo and thank you for watching. Follow for more.